Hi mga kabayan, welcome back to my channel. Ngayong araw ay andito ako sa cross dito sa lugar na tinitirhan ko So mataas na hagdan to, aakitin ko na rin at ipapakita ko sa inyo kung gaano kataas itong cross na to. So here we go. Pag-uusapan natin ngayon ang isa nating kabayan na nag-comment sa isa kong video dun sa YouTube account ko So sabi niya sa akin, ito babasahin ko sa inyo. Sabi niya, "Sir, ano ba pwede nyo pong i-advise sa isang newbie OFW na pupunta sa Poland? Gumawa po ako sa OLX for direct hire. May chance po ba ako makahanap ng direct employer sa mga pinapasahan ko po na application or need ko pong maghanap ng agency? Salamat po in advance sa reply. More blessings to you and your loved ones." So doon muna tayo sa katanungan niya na ano daw ba ang pwede kong ma-advise para sa mga newbie na OFW na papunta ng Poland, So ang pinakang maganda kong mai-advise sa inyo mga kabayan ay tiyagain ninyo. Yan yung susi ko kaya tumagal ako ng 5 taon dito sa Poland, So tiyagain, unawain, at dapat ay syempre may pananalig din tayo sa Diyos lagi tayong positive minded. Although mahirap talaga yung sitwasyon minsan, lalo na dito sa Poland, kung makikita nyo sa background ng video ko mga kabayan, di ba? Sa background pa lang ng video ko makikita nyo na nakaka-depress na agad yung datingan ng mga puno na ito, di ba? So yun yung may advice ko. Unang-una nga, yung sinabi ko sa inyo na unawain nyo yung sitwasyon at huwag kayong magpadalos-dalos sa mga desisyon nyo lagi kapag nandito na kayo sa Poland. So palagi nyong i-take advantage yung kung saan kayo nag-start at kung saan kayo nagsimula. Kasi kapag inisip nyo lagi yung malaking sahod, inisip nyo yung euro, kasi yung Poland ay nasa Central Europe. So ang karatig natin dito sa Poland or mga kapitbahay natin dito sa Poland ay Germany, Sweden, Norway, Lithuania, Denmark, marami pang iba. Malapit din tayo sa Italy, sa France. So ibig kong sabihin, mabilis talaga kayong matutokso dyan mga kabayan sa mga bansa na yan, lalong-lalo na hindi common sa Pilipinas yung Poland, diba? Nung mga panahon ng way back siguro mga 2018, 2017, hindi talaga natin kilala tong Poland, diba? So kilala ko lang to Poland nung sinabi ng nanay ko na taga dito si Pope John Paul II. So kaya't tapos ginugol ko din kung saan yung Poland dati nung nandyan pa ako sa Pilipinas. So which is nandito nga siya sa Central Europe mga kababayan, So doon naman tayo sa katanungan niya na
nag-a-apply daw siya ng direct via OLX. Ang sagot ko diyang kabayan, sobrang matatagalan ka kapag nagbase ka dyan sa OLX na yan. Walang magka-hire sa'yo dyan kung andyan ka sa Pilipinas via OLX or dun sa iba't ibang application or sa pag-a-apply katulad ng OLX or ng iba't ibang website kung saan ka pwedeng mag-apply ng direct So ang pinakamagandang gawin na may advice ko sa iyo, kailangan mo maghanap ng agency na makapagbibigay sa iyo ng working permit at visa papunta dito sa Poland. Kapag nandito ka na sa Poland, madali na yan. Madali ka na makakahanap ng direct employer sa tulong na rin ng mga kabayan dito sa Poland. So marami na rin mga kababayan dito. Padami na rin ng padami yung populasyon natin dito, lalo na sa mga taong ito. Kaya ang magandang advice ko, kung nandiyan ka pa sa Pilipinas, kabayan, maghanap ka muna ng agency dyan sa Pilipinas para mabilis kang makapasok dito sa Poland. Or kung meron ka namang boyfriend or kasintahan dito na magbibigay sa'yo ng working permit or visa or daan or right way para makapunta ka dito sa Poland, so gawin mo. Tapos dito ka na mag-apply ng direct hire, So yan yung magandang may advice ko sa mga bagong kababayan na nangangarap pumunta dito sa Poland. So yun nga, hindi madali. Ang sabi ko lagi ay unawain ninyo yung sitwasyon dahil nga dito sa Europe ay mahigpit yung immigration, lalong-lalo na Asian tayo. So sa madaling salita ay may kaunting diskriminasyon sa ating mga Asian, ang mga European. So yung iba lang, hindi ko naman nilalahat. So disclaimer lang yan, pero yan yung napapansin ko sa ibang mga lokal dito sa Poland, lalong-lalo na yung mga lokal na hindi naka-experience mag-abroad, mga kabayan. So maganda ko namang advice sa inyo, wag nyo na lang pansinin yung mga ganyang sitwasyon kung yung nakakausap nyo ay may pagka racist or discrimination sa inyo. Hindi ko na lang yan pinapansin, mga kabayan. Kaya patuloy lagi ako sa aking pangarap dahil nga yun naman talaga yung goal ko, kaya nagpunta ako dito sa Poland. So palagi nyong iisipin yung goal nyo, yung dream nyo, kung bakit kayo nagpunta dito sa Poland or kung bakit kayo andito sa Poland. So of course, kung may mga pamilya kayo, may sariling asawa, sariling mga anak, yan yung nagbibigay lakas ng loob sa inyo. Pero yung pinupunto ko yung mga binata na katulad ko, ang katwiran ko kasi dati nung bago-bago ako, wala namang mawawala sa akin kung aalis ako. Wala naman akong anak, wala naman akong asawa. So sarili ko lang din yung binubuhay ko. Ganyan yung katwiran ko. Pero lately, nagbago yan kasi nga sabi ko sa sarili ko, inisip ko din na hindi dapat ako magpadalos-dalos sa aking mga desisyon, mga kabayan. Kasi sayang yung tiyaga at paghihirap kung mag-apply nung nandyan pa lang ako sa Pilipinas, kung uuwi or magra-run away agad ako ang dahilan lang ay ganyan, ganon. Yung inuna mo lang yung init ng ulo mo. Yun yung maganda kong may advice sa inyo, sa mga bagong paparating pa lang ng mga kababayan ko. Please unawain nyo yung sitwasyon.
Huwag kayong nagmamadali sa mga sitwasyon na hindi naman makakatulong sa pag-angat nyo. So, yun nga, magandang example, step by step. Lalong-lalo na kung wala naman kayong kakayahang gawin yung bagay na yan. Ang kakayahan nyo lang ay yung lakas ng loob. So, please wag nyong gawin kasi masasayang yung mga pinangarap nyo, no? Yung mga pangarap natin nung nandyan pa lang tayo sa Pilipinas. Kaya ang lagi kong iniisip, tinitake advantage ko yung pangarap ko nung andyan pa lang ako sa Pilipinas, mga kabayan, ano. So, pangarap ko, of course, sino ba namang hindi mangangarap pumunta sa Europe? Kung mapapanood natin yung movie, yung mga books na nababasa natin nung mga nag-aaral pa lang tayo sa elementary, sa high school, at sa kolehiyo, ano. So, medyo hinihingal ako dahil mataas yung hagdanan, di ba? Andito ako sa cross, dito sa Gdynia, Poland, mga kababayan. So, dito ako nakatira. Magtatatlong taon na. So, palagi akong bumabalik dito kapag may free time ako para silayan yung ganda. So, lumalaki na rin itong syudad na to. Papalaki at papalaki na rin. Parami na rin ang parami yung mga buildings dito, ano, yung mga apartments. So, palagi ko itong pinapakita sa inyo, yung area na yan. Kasi, malapit lang ngayong tirahan ko dito. About 15 minutes lang kung lalakarin ko, ano. So, syempre, wala nga ako laging time para pumunta dito. Kasi ang ruta ng trabaho ko ay papunta ng Gdansk, Poland. Kaya, minsan lang ako makapunta dito kahit na taga dito ako, mga kababayan. So, pinakita ko sa inyo yan. Napakagandang pasyalan nito para sa mga kababayan kong nandito sa Tri-City. So, napakarami na rin naming mga Pilipino dito sa Tri-City, lalong-lalo na sa mga taong ito. Padami na ng padami. Ang dami ng mga Pilipino dito at iba't ibang lahi, ano, katulad ng Indian, Indonesian, Moroccan, nandito na rin. Marami na rin dito, guys, mga foreigner sa Poland, kasi nga ang Poland ay gumaganda yung ekonomiya nila. So, nagpunta ako dito, biruin nyo, palitan ng 1 peso ay nasa 12 zloty lang. So, ngayon, pumapalo na ng 14.5, o diba? Way back 5 years ago. hindi ganun kalaki, pero safety naman yung sitwasyon ng mga kababayan dito. Maayos din. Hindi ganun kamahal yung cost of living dito. Kaya namang pagkasyahin yung sahod, lalong-lalo na sa mga may agency. Kasi ang accommodation ng iba libre. So, ang iisipin na lang nila yung pagkain nila. Kasi nag-agency din ako almost 2 years. So, libre yung accommodation namin. Ang iniisip ko na lang ay yung pagkain ko. Malaki lang yung talagang kickback ng agency, mga kababayan, kapag nag-agency ka. Pero, ganun din kapag naging independent ka. Kasi, nasasabi ko yan, independent na kasi ako ngayong mga panahong ito. Kumbaga yung sinasahod ko din dati sa agency, yung natitirang sahod ko kapag kinaltas ko lahat or dinivided ko, mas malaki pa yung nasasahod ko sa agency, mga kababayan, sa tunay na buhay. So, walang halong biro yan, mga kababayan. So, yan yung cross na lagi kong pinupuntahan dito. Ang simbolo niyang cross na yan ay, sa World War.
sa pakikipagdigma nila sa World War II, mga kababayan. So highlight lang yan, at isa ring symbol yan sa Christianity dito sa Gdynia at sa Poland, mga kababayan. Dahil ang Poland ay Catholic religious, so marami kayo makikita dito na mga cross sa iba't ibang city ng Poland or countryside. So kapag nandito na kayo, nagkaroon kayo ng kaibigang mga lokal, so mapupuntahan nyo ang iba't ibang tourist attraction ng Poland or ng city ng Poland. Kahit countryside dito maganda. Talagang nagmamalaki din nila, diba, mga kababayan? So makikita nyo yung Baltic Sea. So parang yung Baltic Sea na yan. So ayan. So malaki pa rin yung Baltic Sea na yan. Napakahaba pa rin, diba? So isa lang din yung mataas na tower na yan, yung sea tower ang tawag dyan. Yung area na, kita nyo ba? Good. Yun, kita naman, diba? So malaki naman, mahaba din yung ano na yan. So yan, lagi akong pumupunta dito kapag ganitong nag-iisa ako. So mahaba yan, hanggang doon. So once again, Baltic Sea pa rin yan. So napakalaki ng Baltic Sea dito sa Poland. Kasi dito lang sa area ng Tri-City yung dagat. At kaya't pag summer ay napakaraming mga turista dito, mga kababayan, dito sa area ng Tri-City, Poland. So babalik na ako. Maraming salamat nga pala sa mga kababayan na nakaka-appreciate ng aking video. Maraming salamat sa inyo guys sa pag-appreciate ninyo, kahit na hindi naman ganun kaganda yung pag-i-edit ko or yung paggawa ko ng video. Kahit yung pagsasalita ko, nahihirapan din ako kasi lahok talaga yung nasa utak ko, mga kababayan. English, Tagalog, tsaka yung lingwahe dito, tsaka yung distraction ng paligid. Diba, nakaka-distract kung ang maririnig mong mga boses ay iba. Tapos madidistract din yung mga nasasalubong mo, tumitingin sa'yo dahil iba din yung naririnig nilang lingwahe. Kaya nakakatawa lang din minsan, ano. So pag pupunta nga pala kayo dito sa cross, so ang cross yung tawag dito, ayan. Pagpupunta nga pala kayo, meron ditong cable car na pwede kayong sakyan. So ayan yung daanan ng cable car. Mahaba yan. So akyat, hihintayin nyo lang yan. Hintay lang kayo, akyat baba yan. Yung cable car na yan, libre naman yan. Walang bayad. Pipila lang kayo doon sa ano na yon, parang waiting area. At sasakay na kayo, ano? Kung ayaw nyong maghagdan. Kasi medyo mahaba itong hagdan dito eh. Kung ayaw nyong maghagdan kasi nga mataas or nahihirapan kayong maglakad, so hintayin nyo lang itong cable car na yan. Ayan o, yung umaakyat na yan, mga kababayan. So dito yan sa Gdynia, mga kababayan. Cable car yan. Parang yung nasa Avatar lang, di ba? So uwi na ako. Pinakita ko lang sa inyo yan at sinagot ko din yung katanungan ng ating kababayan. Ano? So once again, maraming salamat sa mga nakaka-appreciate ng aking video. Maraming salamat sa mga comment ninyo. Maraming salamat sa panonood ninyo, mga kababayan, ano, or mga kapamilya dyan sa Pilipinas. Sana wag kayong magsawang panoorin, i-like at mag-comment itong aking video. Pinapangako ko naman na mag-i-improve naman yung video ko sa mga susunod pang mga taon siguro, kapag may mga oras na talaga ako sa pag-i-edit. Sa ngayon,
ay medyo classic lang muna yung paggawa ko ng video mga kababayan, ano? Dahil nga isa akong OFW, kailangan ko magtrabaho at para pakainin at ang sarili ko, para mabuhay dito sa Poland mga kababayan. Alam nyo naman yan, ang OFW ay hindi pwedeng magpatamad-tamad dito. Dito kapag wala kang trabaho, yan, i-deport ka na, pauwiin ka na ng Pilipinas. So, once again, maraming salamat and God bless sa inyo mga kababayan.